The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kauturan kag mga kabyanan sa aton nga nagapamati sa aton programa. We are now on the second segment of our program, Counseling Time sa radyo. Sa every problema, mayroon tayong solusyon from God's Word. So sa sining nga gabi, ay inigyapon ang inyong abyan sa second segment sa aton Counseling Time sa radyo. Pastor Peter A. Marbolarios ng Malay Gospel Baptist Church. Kaupod ko, okay, so kaupod ko sining nga gabi. Okay, may mga gabistanan kag dalayaw ng Ginoo sa sining nga gabi sa aton. Okay, so ang kaupod ko si Pastor Nathaniel Nicor. Ako na lang magpakilala sa iya kay nahadlok siya magpakilala guro sa iyang sarili. So this time, gapasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon kita sa aton nga importante nga programa, duha ka segment gid, Counseling Time sa radyo. Ang mga pagpadumdum sa aton, mga laygay nga magalin sa pulong sa Dios, kag importante gid nga matalupangdan sang tanan naton nga mga kabyanan kag sa aton mga kauturan nga sa aton kabuhi sa adlaw-adlaw dapat gid nga mangin kabahin sang aton pagpangabuhi ang pulong sang Dios. Gani ang aton padayon sa aton nga second segment siningat yon. We are still focusing on God's Word. May padayon nga pagtalakay naton sa mga bagay nga importante, mga spiritual things about our Christian life. Nanungod din sa aton Kristohanon nga kabuhi kay aton na angkon ang kabuhi nga Kristohanon sa atong tiyon nga aton gintuuhan si Kristo Jesus dilang aton Ginoo kag aton manluluwas nga siya ang nagtubo sa aton mga kasalanan. Gani isa kadako nga pribilehyo nga bilang mga anak sang Ginoo may pulong sang Dios nga gintugyan sa aton nga dapat naton ibantala, dapat naton ipahayag. Kagamoy ni ang pinaka-purpose sa aton programa sa sining nga gabi, Counseling Time sa radyo. Ang pinaka-textbook naton is the Bible, God's Word. Kag aton padayunon to ang aton nga umpisahan nga pagtalakay ang aton nga titulo o kung title sa aton nga talakayon sa sining nga gabi is about reasons for reading God's Word. Ang mga rason o ang mga kabangdanan kung nga ang Dios mismo ang nagtudlo sa aton halin mismo sa iya pulong nga dapat gid naton usisaon, dapat naton tun-an, dapat naton basahon, dapat naton pamalandungan ang iya nga pulong. Gani sa aton pagpadayon sa sining nga gabi magawa pangayo kita sang kaalam alin sa Ginoo. Magapangamuyo kita kag pangabayan ko Pastor Nicor. Pwede ikaw makapangamuyo? Sige. Okay, maayong nga gabistanon magapangamuyo kita. Langit nun kag balaan nga Dios kami po lumalapit at nagpakumbaba kami ng aming mga puso at isipan sa mga oras nito at maraming salamat po sa opportunity nga kami naman makapagpahayag ng iyong salita at sana Panginoon sa gabi nito maraming magkikinig at magsubaybay sa aming programa dito sa station na ito at lalo na sa mga salita na ipahayag sa amin sa gabi na ito kung saan ma-absorb kag makapagbigay ng tamang direksyon sa bawat isa lalo na sa salita mo Diyos nga ipahayag sa iyong lingkod. At lalo na ang balaan ng Espiritu amo maga-empower, maga-field sa iya kag subong ang pulong nga nagagawa sa mga baba sa pamagitan ng balaan ng Espiritu nga amo nagaguide kag nagatudlo sa sining nga gabi. Pakamayo ka bendisyon ni kami kag katawara kami sa amon mga sala kag amon pangamuyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so Nicor,
As what I have said, importante gid nga sa bisan ano nga ginaobra naton, labi na sa mga lobraon para sa aton Ginoo, importante ang prayer. Importante gid ang pangamuyo because every time that we pray, we communicate God. Naga-komunikar kita sa Dios. Nagapakigsugilanon sa iya. Kagamo na ang isa ka matahong nga pribiliyo, Pastor Nico, no? Sa mga anak ng Ginoo, na bisan diin man kita, pwede naton masugilanon ang Ginoo through prayer. Gani sa sining gagabi, sa liwat ginasulit naton ang pagtamyaw sang maayong nga gabi sa tanan naton nga tagpalamati. Kabay pa nga ang ini nga programa, ang counseling time sa radio, mangin pakamaayo gid sa tanan naton nga mga suki sa sining aton nga programa. Kay kinanglan naton nga sa adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi bilang mga Kristohanon, maka-experience kita sa manami nga mga nahimo sang Dios sa aton kabuhi, kag ginamo ang mga blessings, no? Mga ginhatag sang Ginoo sa aton nga mga pagpakamaayo, kag bisan pa ang iya nga pagpanguna sa aton nga mga bulwaton, ang paghatag niya sa aton sang kusog kakabastog sa aton mga kalawasan nga ginagamit naton sa aton nga mga ulobrahon sa adlaw-adlaw. Ganyan mo na nga sa tuod gid, God is good all the time, and all the time God is good. Maayo gid ang Dios. Siya ang aton matutom nga Dios. He is our faithful God. Kag siya ang aton Ginoo nga nagahatag sa aton sang assurance nga bisan anuman ang aton kaimtangan, bisan anuman ang aton mga lubrahon, kung kita nakaangkla pirmi saya, nga gamito naton ang aton pagtuo kay sa tong nagligad nga mga inaddaw sa aton kabuhi bilang mga Kristohanon, nakahimo kita sang desisyon nga gintuuhan naton siya, ginbato naton siya bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. Kani salamat nga may pulong siya nga ginbilin sa aton nga dapat ginaton pamalandungan, dapat naton talakayon kag dapat naton tun-an. Okay, so sa sining nga gabi, Pastor Nico, aton na padayonon, no? Ang aton ginataliwanan nga pagtalakay about the topic, reasons for reading God's Word. Ang mga rason kung nga ang basahon gid naton kag tun-an ang pulong sang Dios. Una sa tanan, makita naton nga ang pagpamalandong naton kag pagtuon sa pulong sang Ginoo, ini mismo naghalin sa sugo ni Kristo Jesus. Because during His earthly ministry more than 2,000 years ago, sa iya nga mga pagpanudlo, gin-include niya gid, no? Ginsakop niya gid ang pag-remind sa tanan nga mga katawan nga sila niya, search the scriptures. Usisaan ninyo ang kasulatan. Kay dira naton masumpungan ang pamaagi kung paano naton maangkon ang kabuhi nga walay katapusan. Ang butsilingon, by reading God's Word, dira naton mahibalan kung ano ang pamaagi para nga kita maluwas. Kag salamat, by grace alone. Sa bugay gid lang sang Ginoo kita naluwas. Kag hindi paagi sa reliyon, hindi paagi sa good works, sa maayo nga mga binuhaton, kundi ang siling pa ni Apostol Pablo sa kay Timothy, siling niya, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Hindi bangod sang mga buluhaton naton nga sa standard sang tao daw maayo man, daw righteous man, hindi paagi sa aton good works, hindi pa bangod sa aton mga hinimuan, kundi ang hambal, but according to His mercy, He saved us. Sa kaluoy gid lang sang Dios naangko naton ang kaluwasan. Kag sang nahimo naton ang desisyon nga ginbato naton si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas, ang hambal sang Biblia, we had been blessed with all
spiritual blessings. Ginpakamaayo kita sang Dios sa tanan nga mga espirituhanon nga pagpakamaayo. Amuning tunay nga manggad sang isa ka tawo sa kalibutan. Ang pagpakamayo sang Dios nga mga espirituhanon nga bagay nga ginhatag niya sa aton sadtong tion nga kita nagtuo saya. Sadtong tion nga kita nagbaton saya bilang aton Ginoo kag aton manduluwas. Okay, so Pastor Nicor, naumpisan na naton ang pagtalakay sa sining aton nga topic, reasons for reading God's Word. Ano bala ang mga rason kung nga ang dapat gid naton pamalandungan, dapat naton tun-an, dapat naton usisaon ang pulong sang Dios. So nakaabot na kita sa tatlo to ka rason, tatlo ka sabat sa pamangkot nga agid tun-an naton kag pamalandungan ang pulong sang Ginoo. Ang unang rason, reading God's Word increases our faith. Reading or meditating God's Word increases our faith. Kay nag-umpisa ang aton Christian life sadtong tiyon nga nagtuo kita sa kay Kristo Jesus. Kag nagakulugan nga bangod sa aton pagtuo sa iya, naangkon naton ang kaluwasan, na may ara na kita nga kabuhi nga spiritual, kinanglan ang aton pagtuo magatubo man, maga-increase. So, ang pamaagi sang Dios nga ginatudlo niya mismo sa iya balaan nga kasulatan, magaligon, magatubo ang aton pagtuo paagi sa pagtuon kag pagpamalandong sa pulong sang Dios. So, amo niyang number one nga rason why we should read God's Word or why we should meditate God's Word, because reading God's Word increases our faith. Nagapaligon, nagapatubo sa aton nga pagtuo. And then, ang ikadua, gina-review naton ang ining natalakay na naton sang nagligad nga Domingo. Ang second reason why we should read God's Word, because reading God's Word produces the new birth. Okay, so sa pagbasa sa pulong sang Dios, dira naton maangkon ang bag-o nga pagkatao. Gani ang new birth o kun ang bag-o nga pagkatao kinanglanon gid sang tanan nga tao. Being born again is a must to all people. Kamo na nga sambal gid ni Kristo Jesus sa religious nga person, religyoso, tama ka religyoso nga tao nga amo si Nicodemos, kay may reliyon siya, pagkatapos maalam pa sa kasuguan, may posisyon pa siya sa iyang nasyon nga mo ang Israel, ginatawag siya ruler of the Jewish people. Nagakulugan he was a political leader. Hindi lang siya spiritual leader, bangod membro siya sang isa ka siktaman nga nasakop sa reliyon sang mga Hudiyo nga Judaism o kung Judaismo. Maalam siya, religious person siya, influential siya nga tao, pero sang nasugata niya si Kristo Jesus, nakita ni Jesus ang kulang sa iya kabuhi. Amo na gani nga primero ang topic nila is about mga nahimo ni Jesus nga nakita o nasaksihan ni Nicodemos. Gani ang ambal niya sa kay Jesus, kung hindi ka halin sa Dios, hindi mo mahimo ang mga bagay nga ginhimo mo para sa mga katawan. So ang inatukoy ni Nicodemo ang mga milagro nga ginuobra ni Jesus. Pero diri naton makita nga ang direkta nga paghambal ni Jesus sa kay Nicodemos amo ang the very need of Nicodemos. Ang pinakadako niya nga kinanglanon sa iya kabuhi amo ang ginatawag kaluwasan. Gani amo na ang ambal niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So it speaks about salvation.
No? Hindi gid makasaka sa ginarian sang Ginoo, hindi gid makasulod sa ginarian sang Ginoo kung ang isa ka tawo hindi matao liwat. So amo nang ginatawag new birth or new life in Christ. So maangkon lang sang tao ang ginatawag nga spiritual birth o ang new birth, ang pagka-born again, kung mabasa niya ang pulong sang Dios. Kay ara ang record sang Bible. How to be born again. Paano ba lang isa ka tao matao liwat? Gani amo nang ginpamangkot ni Nicodemos sakay Kristo Jesus. Uy, pagkabati ni Nicodemos nga, Nicodemus siling ni Jesus, you must be born again. So, at that time, siguro, ang edad ni Nicodemos, 35 years old siya or above. Or masabi natin, mahambal natin nga, siguro ara siya sa mga 30s ang edad niya. Gani ang iyada yung rason, paano bala ang 30 years old? Matao liwat. Makisulod pa bala siya liwat sa tiyan sang Eloy kag i-deliver siya liwat. Gani wala niya nahampan. Diri naton makita nga even ang mga reliyoso nga mga kautuhan during the time nga nasugata ni Jesus, manul mangali when it comes sa kamatuoran about new birth, about salvation. Gani mo na nga sa sininga panagon, badamo sa mga tao nga ignorant about the truth on how to be saved. Kaya ang iba nadayaan, ang iba niya nakapokus sa good works, ang iba niya sa reliyon. Pero hindi nila nakita, hindi nila na tunan sa balan nga kasulatan nga there is only one way to be born again. There is only one way to be saved. No? Kagina, ang ambal ni Pablo mismo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no? By faith, by grace alone, baagi sa pagtuo, maluwas ang tao. Gani, diri naton makita nga isa ka maturan nga dapat naton mahibalan nga ang pagbasa gali sa pulong sang Ginoo, nagabunga ini sang new birth, nagabunga sang kaluwasan. So, reading God's Word produces the new birth. Gani mo na nga ang hambal ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Pakibasa abi, Pastor Nicor. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ano ang hambal? 1:23. No. Okay. The Bible says, sa 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Nan. We are born again, na tao kitiluwat, hindi sa madiluluntun nga binhi, kundi na tao kitiluwat by the incorruptible word of God. Ang pulong sang Diyos siya nga hindi madinuluntun. Ang pulong sang Diyos siya nga eternal. Kaya ang balman mismo ni Jesus, no, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang hambal ni Jesus, ang ako niya pulong, hindi gid magataliwan. Nagakulugan, tested and proven nga ang pulong sang Diyos, halin pa sang una, hasta subong, naga-exist ang Word of God, ang Biblia. Nga sang una, may time bala nga the Bible was the most hated book sa bilog nga kalibutan. Madamo ang tao na akig sa Biblia, gani bisan pa ang reliyon, no? There was a time nga sa history sang church, ang Biblia gina-confiscate, kag gina-sunog. No? Kaya gani, lately lang, amo na ang ginhimo sang mga religious people sang una. Nadumduman ko sang una sa Ibahay, nagpang-distribute kami Bible through the Gideons, ining mga grupo sa mga business people, mga businessmen and businesswomen na nagahatag sang ilang mga kwarta para bala mapa-imprinta ang Bible. Gani ang pinaka-purpose, i-distribute ang mga Bible sa hospital, sa eskwelahan, sa mga government offices para bala ang tao makatagumpaaw sang kamaturan nga makita sa Bible. Ugaling lang that time baw sang nagpang-distribute kami sa Ibahay sa isa ka eskwelahan na notisyahan sa mga religious people, ginmandoan nga pangkuliktahon ang Bible kag taguon. Kay nahadlok sila nga
ang Biblia matun-an kay makita naton bandamo sa mga religious people nga nagatudlo ginakuha lang ang pila ka portions ng Bible pero not the whole Bible, not all scriptures ang ginatalakay kundi yan ang pudyot lang system. Muna ginatawag ko bala pudyot system. Makuha lang sila ka bersikulo para igamiton nga pangsuporta sa doktrina nga ilang nga ginpasad. Pero ang iban nga mga doktrina nila, mga practices nga ginasupak sang kamaturan halin sa pulong sa Ginoo, ginatago lang nila, wala nila ginahatagan sang suporta halin sa Bible. Ilan naman pangitaan ideya nga itudlo nga okay, amoy ni so naguglugan amo nang ginatawag naton bala nga tradition. Kay kisa may mga grupo sang mga religious people na they are focusing on tradition but they are not focusing on God's word. Amo nang termi ko di ginambal, tradition is good if it is in consonance with God's word. If it is aligned in God's word. No? Ang tradition maayo na siya kung ginakompormihan sang Bible, ginakompormihan sang pulong sang Dios. Kay ang authority naton ang Biblia eh. Ang authority naton amo ang God's word. So kung may tradition nga supak sa ginatudlo sang Dios sa Biblia, ay ang dapat himuon sang nakaintindi ibasura. Hindi himuon nga mangin batayan, mangin pundasyon sa iya nga ginatuhan. So, muna ang importante nga bagay, Pastor Nicor, no? Number 2 ini. Then, ang number 3, ato na ninatalakay, reading God's Word gives us truth. Basta basahon naton ang Bible, basahon naton ang Biblia, nagahatag ini sa aton sang kamaturan. Diri masumpungan sang isa ka tawo kung nagapangita siya sang kamaturan, wala siya singliwan nga libro nga halungkaton kag pagausisaon para makita ang kamaturan. It is in the Bible. It is in God's Word that we can encounter truth. Kung kamaturan ang ginapangita sang tao, kundi maglapit siya sa Biblia, basahon, tunan, pamalandungan, kay sa paghimo sini, makita gid sang isa ka tawo ang kamaturan. Kay ang hambal mismo ni Jesus sa relasyon niya sa Father, sa Diyos nga may, during his earthly ministry, naka-record sa John chapter 17 verse 17, nga ang hambal ni Jesus sa Father, sila niya, okay Father, your word is truth. No? Amay ang imo pulong kamatuuran gid. Gani isa ka klaro nga bagay ni nga dapat mahibalan sang mga kauturan naton, labi na sang mga kaabyanan naton nga nagapangita sang kamatuuran. Kay sa sininga panagon ba ang kalibutan na puno sang reliyon. No? Gani ang tao nagapalitik sang ulo, nagapalibog din bala ako magpasok. Din ako makipag-fellowship kay halos tanan nga reliyon nagatudlo man sang mga maayo nga mga bagay, pero kon kamatuuran ang pangitaon sang isa ka tawo, read God's Word. Kinanglan basahon ang Bible. Okay, so diri na ni, ikatatlo na ni, nga rason why we should read God's Word. Because reading God's Word produces the new birth. Okay, reading God's Word gives us truth. No? Naghatag sa aton sa kamaturan. So, diri na kita sa ikaapat. Ikaapat na rason kung nga dapat ginaton tunan kag pamalandungan ang Biblia o ang pulong sang Dios. Ang ikaapat na rason, Pastor Nicor, sa aton nga pagtalakay, diri na kita mag-umpisa. Daw review lang to ya kaina. So subong niya ato na pagatalakayon ining ikaapat nga
reading God's Word gives us victory. Ang pagbasa sa pulong sang Diyos, nagahatag ini sa aton sang kadalagan. Nagahatag sa aton sang madinaugon nga pagpangabuhi. Kaya ang plano sang Diyos sa tanan nga mga Kristiyanon, nga samtang diri pa kita sini nga kalibutan, napuno kita sang nalibutan kita sa mga bagay nga halin sa kaaway sang Diyos who is Satan, nga kung hindi kita maghalong, mabiktima kita sa iyang mga tactics, sa iyang mga strategies. Gani, ang aton kabuhi bilang Kristiyanon kinanglan victorious permi. Kung maghambal kita victorious, mangin madinaogon ang aton Christian life. So paano kita magdaog para sa kay Christ Jesus? How can we have a victorious life? So, ang ikaapat diri nga rason kung nga ginsugo kita sang Dios nga basahon kag pamalandungan kag tun-an ang iya pulong, because reading God's Word gives us victory over sin, kadalagan batok sa kasalanan. Kaya ang kalibutan naton subong Pastor Nicor, naputos na, napuno na sang kalautan, napuno na sang kasalanan. Ang mga bagay nga supak sa Biblia, ginahimuan pamaagi sang tao subong daw pariyo bala nga mahigko, pero kubiran lang sang maayo nga mga bagay, inang ginatawag, para may ara nga candies, ang una nga inang ginatawag sugar-coated candies. Mga dulce nga para may appeal sa mga kabataan, kubiran sang manami nga mga kulor, matamis, na muna para maging successful ang business sa mga nag-obra, amo na yung ila gina sugar coat nila. The same with spiritual fruits. Si Satan amo ni ang kanya permi, amo ni ang iyang tactics, amo ni iyang strategy, sugar coating sa mga mali na tiko na gid, pero bangod na kubiran sang sa panulok sang tao, maayo nga bagay, tukbon gid sang tao, kaunon gid, kagkon pagtukob, na biktima na sang tiko nga mga kabuhi, tiko nga pagtudlo. Ganyan mo na nga warning gid ni Jesus, no? Labi na sa aton sini nga panagon, beware of false prophets. Mag-andam kamo sa mga butigon nga mga propita. Beware of false teachers. No? Nagapanapot sila sang kaangay man sang panapot o kon lambong sang karniro, pero sa sulod mga lubo gali, mga ravening words. They are in sheep's clothing but inside mga lubo gali. Kay nagapanggap lang. So amo ni Pastor Nicor, ang ato ning pang-apat nga sabat sa nanungod sa reasons for reading God's Word, because reading God's Word gives us victory. Psalm 119 verse 9. So diri kita Pastor Nicor. Psalm 119 verse 9 and then verse 11. Duwa ni ka bersikulo sa ang Psalm 119 ginatawag ning the longest chapter in the Bible. No? Ang Psalm 119. Kay pila ka verses ang makita sa Psalm 119. 106. Pila ka bersikulo. Muna nga ginatawag 106. the longest chapter in the Bible, kay 176 verses. 176 ka bersikulo. Gani perti kalawig. So, Pastor Nicor, nakita na nimo Psalm 119 verse 9. Pakibasa palihog. Sa chapter Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Okay. Verse 11. Verse 11, thy word I have hid in my heart that I might not sin against thee. Okay, so Pastor Nicor, ano ang mahambal mo
sa sining bahin sang kasulatan. Psalm 119 verse 9, no? Nga naghambal, how shall a young man cleanse his way? Paano ba na malimpyuhan sang isa ka young people o sang isa ka pamatanon ang mga tiko niya nga mga ulubrahon? So paano malimpyuhan ang mahigko nga kabuhi sang isa ka young people sa sini nga panagon? Okay, so Pastor Nicor, may ma-i-share ikaw, may ma-ipaambit ikaw nga insights about this verse? May isa kagagalang pastor ang makita ko diri sa verse 9 nga sabi din ni David nga siling niya sa isa ka pamatanon, clean his way by taking hitherto according to thy word. Ang ibig sabihin diri sa salita ng Diyos ay kailangan maging maingat tayo at maging tapat sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil sabi niya dito sa verse 11, thy word have I hid in mine heart that I may not sin against thee. Kaya diri makita nato nga ang pulong sa Diyos nagapakita diri nga kung ano man ang mga pagkakamali ng tao, nga sabi niya dito sa verse 11, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Kailangan ko ang pulong sa Diyos nga atin ipamumuhay ay atin ito i-apply sa atin buhay na hindi tayo magkakasala. Kaya dahil ang hambas ng Bible gani dira nga kailangan manatili tayo sa katotohanan. Kag makasiling dira maski si Pablo kay Timothy dira sa chapter 3 verse 11 masiling niya, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing, and whom thou hast learned of them. Hindi makita natin kung tayo ay nasa katotohanan, manatili tayo sa katotohanan. Kaya sabi ni Pablo, kay Timothy, padayon ka sa mga bagay nga imo nga natun-an, kag assured nga may kasiguruhan nga imo malalaman, kag matun-an ang mga bagay nga tinuturo sa salita ng Diyos. Amo lang na siya, Pastor. Okay, so thank you, Pastor Nicor, no? That's why ang verse 9, unagid, nagambal. Diri sa Ilonggo nga Biblia, sa Hiligaynon nga Biblia, manami di ang pagkasulat, Pastor Nicor, no? Ang ambal, paano ang pagtipig sang isa ka pamatanon sang iya kabuhi nga mangin putli. Okay, so ang pamangkot, paano bala malimpyuhan sang isa ka young people, sang isa ka pamatanon, ang iya kabuhi nga napuno sang kaiguan, agud to nga mangin putli siya, mangin matarong na siya nga young people. Kay subong pastor ba ang mga young people problema gid sa aton syudad. Problema sang panimalay because ang modern technology subong ang pagsulod sa mga gadgets, no? Wow, grabe. Mga young people subong addicted na sa mga cellphone nila. Hindi na nimo mapahimo sang kun ano nga mga bulaton sa sulod sang panimalay because of their cellphone. Kag hindi lang gani sa pamilya, bisan sa church. May araya nga mga young people nga ba hindi mapunggan ang paggamit nila sa cellphone, magapasok sa simbahan, maghambal nga, masimba ako, pero ang kamaturan, wala gid nakasimba, kay nga, ang iya permigi na kuti-kuti ang iya nga cellphone. Wala gid sing may maangkon nga pagpakamayo, kay ang cellphone, kung kisa mo ang hindrance, amo ang distraction sa pag-worship. Tuod man, kapasalamat kita sa modern technology, no? Dako na bulig ang mga high-tech subong mga invention sa mga tao, labi na ang cellphone, kay naghahatag sa aton sang information, dako nga bulig sa pag-communicate naton. Pero kung hindi kita maghalong, labi na sa mga young people, ay makaguba gid sang kabuhi. Makaguba sang relasyon. Unas kanan, relasyon sa Diyos. Gani, amo na yung isa ka bagay nga ang mga young people dapat gid matinluan ang ila kabuhi sa kung ano nga mga bisyo sang sini nga kalibutan. Kag hindi lang gani man young people. May mga nakilala man ko kisa mga adult na pero hindi ba lang mga dungol man winigam sa ila relasyon sa Diyos kay
addicted man. May nakilala ako nga isa na kadult, addicted man sa cellphone. Gani kon kisa, ang tanan na lang nga time dito nakafocus sa sina nga mga bagay. Gani, ang review naton, nga ang pamangkot paano ang pagtipig sang isa ka pamatanon sang iya kabuhi nga manginputli. Paano manginputli ang sa Ilonggo ining word nga manginputli daw medyo kuani ining mabudlay na ni insindihon sa mga young generation. Ang butsilingon nga mangin matarong ang kabuhi sang isa ka young people. Nga wala na sing dagta sang ginatawag kasalanan. So paano? Gani ang pamangkot how, no? Wherewithal sa King James version of the Bible, wherewithal, ang pinaka meaning, ang isang word nga wherewithal, how, paano, no? Paano ang pagtipig sang isa ka pamatanon nga ang iya kabuhi manginputli. So ang sabat diri ara man sa verse 9 gyapon. So ang sabat paagi sa pagtuman sang imo mga sugo. Wow! By reading, by meditating, by applying the truth of God's word sa aton kabuhi, amo ni ang magapalikaw sa aton sa kasalanan. Grabe, no? Kumplito ang sabat. Sa sininga salmo, ang pamangkot ginsabat sa idalom sang verse 9. Paagi sa pagtuman sang imo mga sugo, mangin maputli ang kabuhi sang isa ka young people. Hindi lang young people, kundi tanan nga mga Kristohanon, tanan nga mga anak sang Dios. Gusto gid sang Dios nga magmangin maputli ang aton kabuhi, nga mahilway kita sa kasalanan. So ang makapalimpyo, makapaputli sang aton kabuhi, amo ang word of God. Muna ang masiling naton nga hambalo naton galing ang Dios nga butigon kung ibabad naton ang aton kabuhi sa Biblia, pagkatapos ang resulta hindi kita maglimpyo. Kung hindi nagakulugan, kung ang mga young people naton subong ginababad nila ang ilation sa Bible instead of their cellphones. Wow. Dako sila nga potential sa ministry. Dako sila nga potential sa bulaton sa Ginoo. Pero sa tudtuod lang sa nagakatabo subong, mga young people subong, because of the new technology, because of cellphones, dako nga hindrance. Ang nagakatabo sa ila kabuhi subong. That's why amoy ni ang manami nga verse 9 sang Psalm 109:10, may pamangkot kag ginhatagan sang sabat. Kani the solution sa problem sa mga young people these days is obedience from the Word of God. Ang pagsunod, ang pagtuman sa mga sugo sang Ginoo. So, Pastor Nicole, sa aton pagpadayon sini nga gabi, salamat. May mga kauturan kita nga nagapakigupod sa aton nga programa. So, ginatamyaw na ginaton sila sang mayong gabi. Kag gapasalamat kita sang ila pagpakigupod sa aton. So, ari diri sa comment section sa akon nga cellphone, Arbulario Micah is watching. Okay, so salamat asawa ko. Amo ning akon yang avid listener, avid fan sang programa naton diri sa 106.1 FM ang Radio Boracay. So, Arbulario Micah ako nasawa. And then, Hazel Prael is also watching sa Laguna ni siya. Lapit dito sa may UP Los Baños. Dito sila. Akon ini nga hinablos. Kag upod ang akon nga sister nga iya nanay nga dito man naga-star upod sa iya. So, salamat ting-ting sa imo padayon nga pagpakigupod sa aton nga programa sa sining nga gabi. Kag pakikumusta lang sa kay Ita. Akon nga utod ang amon kamagulangan sa anom kami ka mga kabataan sa family. So, Ita, gapangamuyo gid kami para sa imo kag kabay nga yara gyapon kamo sa sentro sang kabubuton sang Dios padayon nga nagapasakop sa iya pagbuot sa aton kabuhi. And also Ebenezer Hardilisay is watching. Oh, salamat Kap.
sa kwani sa Tuyom sa Kawayan, sa Negros Occidental. Ako ning bayaw. So salamat gid Kap Bibi sa imo padayon nga pag suporta sa aton buluhaton kada Miyerkules kag subuman kada Domingo. And also Harasel Bisrays watching aton nga young people dira sa Malay Gospel Baptist Church nagatrabaho man sa airport. So salamat Hara sa imo nga pakigupod sa aton nga programa diri sa radyo sa sining nga gabi. So aton padayonon Pastor Nicor. Gani ang ikaapat diri nga rason why we should read God's word, because reading God's word gives us victory over sin. So amo nang hambal sa verse 9 kagina, no? Na paano malimpyuhan, paano ang pagtipig sang isa kapamatan-on sang iya kabuhi nga magmangin malimpyo. So ang sabat paagi sa pagtuman sa pulong sang Dios. The Bible is the answer. God's word is the answer. And then ang verse 11 manami pagid nga pukusan naton kay ang siling sang verse 11 ang manugsalmo wala sing liman si Haring David nagambal nga sinya ginatipigan ko ang imo kasuguan sa akon tagipusoon agod hindi ako makasala batok sa imo. So ini pakigsugilanon sang manugsalmo nga mo si David regarding sa God's word, regarding sa Biblia o regarding sa pulong sang Dios nga siling niya ginatipigan ko. Wow, kay ang sa English now ang ambal thy word have I hid. Ang imo pulong gintago ko. Basta mga bagay nga ginatago, ginakilala na nga malahalon. So para sa kay David, ang pulong sang Dios malaharon para sa iya. Ginatipigan niya gid, no? So ginatipigan ko ang imo kasuguan. So ang kasuguan it refers to God's word, ang Biblia. Kag siling niya, di niya gintipigan, siling niya sa akon tagipusoon. Wow. Amo ning the right part ng ating sang aton nga kabuhi nga dira naton taguon ang pulong sang Dios. Hindi naton taguon sa aton lang utok, sa aton nga ulo, sa aton memory. Kay kisa gakalipat kita. No? Nagapaltos man kung kisa aton nga memory. Pero hindi ni nagagulugan nga gina-discourage naton ang mga kautoran nga maghimo sang mga memory verse. Importante ang memory verse. Kaya kung may memory verse kita nga nasa ulo, may time kung kisa malipatan naton ang bagdala sang Bible kung ang pulong sang Dios ara sa aton memory, madali naton madumduman, madali naton ma-apply, no? Pero ang rason subong ate, okay naman bisan wala ka Bible kung may cellphone ka. Ay maka-download ka lang sang Biblia, ara naman. Gani amo nang rason sang iban. May ara nga mga ginsabdong sang isa ka pastor nga anga nagahala kada tulok sa imo nga kuan nga cellphone kay naga-start na kita sang panimbahon. Ang sabat sang iban, nga hindi ko magtulok sa cellphone ko pastor kay gapaluap ko sa mensahe mo. Diri abi ang Bible sa cellphone. Pero kung kisa daw ginahimon lang nga baliban. Pero sa tutuod lang na hibalaan sang Dios kung ano gidman ang motibo naton every time nga yara kita sa lugar sang pagsimba. Gani balik ko naton nami ang verse 11 ni kasi niya ginatipigan ko ang imo kasuguan. So it means on the part of the psalmist nga nagsulat sining Psalm 119 para sa iya malahalon ang pulong sang Dios. Costly, precious ang Word of God. Precious gems para sa kay David ang pulong sang Dios kasi niya ginatipigan ko ang imo kasuguan kag ang manami pagid nga bagay gintipigan niya sila niya sa akon tagipusoon. Gani instead of memory verse masiling naton heart verse, bersikulo nga ara sa tagipusoon sang sini nga Psalmist. Kay ano ang rason?
Ang siling niya, agud hindi ako makasala batok sa imo. Baute, arigali, no? Reading God's Word gives us victory over sin. Ang pagbasa, pagpamalandong, pagpamati sa pulong sang Ginoo kung ginawali, nagahatagali sing kadalagan batok sa sala nga nagasunod termi sa aton kabuhi. Para malikaw kita sa kasalanan, it is important nga ang Word of God amo ang aton gamiton. Ang Word of God amo ang aton panangga sa tentasyon. We must take note na si Jesus ang aton modelo. Si Jesus ang aton example, sang gintintar siya sang diablo sa wilderness, sa isa ka ilang na lugar. Gingamit ni Jesus na panangga sa tentasyon sang diablo ang Word of God. Wag diri naton makita nga even si Satan, even the devil, will verse man sa gali, will inform man sa Word of God. Kanya mo na nga hindi iya manul ang kaaway naton, Word of God man niya ginagamit, o galing na niya purpose to deceive. Ganyan mo na, kisa may ang mga false prophets, mga false teachers, ginagamit man nila ang Word of God, hindi para nga ang tao maborn again, hindi ang tao para magkabuhi sang Diyos nun nga pagkabuhi, kundi para lalo gani nga maglala ang ilang spiritual condition. They are also using the Word of God. Amo na nga gin-remind gid kita ni Apostol Pablo, in handling the Word of God, we must rightly divide the word of truth. No? Rightly dividing the Word of God. Ining eksakto ba lang nga pagpahat-pahat sa pulong sang Ginoo. Word for word, phrase by phrase. Kinanglan, amo nang importante nga sa pagtunaton sa Biblia, importante ang guidance of the Holy Spirit nga mangayo kita sang bulig sa iya, nga mahangpa naton, maintindihan naton ang mga pulong nga aton ginabasa kag aton ginapamalandungan. So, baliko naton, Pastor Di Corbaw, kanami nga pagpadumdum ni sa aton, lalo na sa nagapamati naton nga mga kauturan. Nga ining verse 11 bala, Thy word is have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Sa Ilonggo, kanami man pamatian, ginatipigan ko ang imo kasuguan sa akon tagipusoon. Agud hindi ako makasala batok sa imo. So, amo ni Pastor Nicor ang ikaapat na rason why we should read God's Word, why we should meditate God's Word, why we should study God's Word, because studying God's Word gives us victory over sin. Nagadahatag sa aton sing kadalagan batok sa kasalanan. Pastor Nicor, may maidagdag ka nga mga bagay pa about sa aton ni gintalakay. Ano ang mambal mo? Ang isa lang kabagay nga mahambal ko dito, Pastor, ginambal yaman diri sa atong ginbasa sa Psalms, chapter 9, verse 11. Kag ang gindugtong diri sa aton, dira sa 12, nung makita natin dira, ang Bible diri nga basa English, Blessed are thou, O Lord, teach me thy statutes. Kag diri makita naton ang ambal kaginanimo sa Ilonggo, nga ang pulong sang Ginoo kinahuptan niya sa tagipusoon nga hindi sa magkakasala sa batok sa Ginoo. Kag diri makita naton nga siling niya, Blessed are thou, O Lord, teach me thy statute. Nga mula na isa kabagay nga makita naton nga ang Bible nagatudlo gid kung paano naton iniipamumuhay kag sundon ang mga tinuturo dito, lalo na sa ginambal ni David nga kung sa diin tinuturo ini bilang isang warning kag isang pamaagi ng Panginoon na ang tao nga kung nagkakasala man, ma-realize niya kag makapag-confess siya sa ang iya mga sala tira sa. So, gin-include mo ang verse 12, no? Kag ini nagambal na nungod sang pagdayaw sang sini nga sames o kon manug salmo. Kasi niya ginadayaw niya gid ang Ginoo. Kag amo gid man niyang dapat sa mga anak sang Ginoo na kung may nakita ka nga mga nahimo sang Dios sa imo kabuhi,
mga pagpakamayo nga naangkon mahalin sa Dios, that is automatic nga kinanglan pasalamatan mo siya, dayawon mo siya. Kag ang hambal diri sa sining verse 12, ginadayaw niya ang Ginoo, nagpangayo siya sang instruction sa Dios. Nga sila niya, tudloy ako sang imo mga pagsulundan. That's why nagakulugan, submissive siya sa authority sang Dios, nga amo ang authority man sang iya kabuhi. Nagahulugan ang iya nga kabuhi diri, nagapasakop, submissive siya sa itudlo sang Dios sa iya. Kung kisa pagpadumduman madamo sa mga anak sang Dios, kung kisa nga kulang sa ginatawag submissiveness. Daw hindi bala teachable. Labi na kay damo na sing natunan, kisa amo na gani ang ginagamit nga instrumento sang Dios sa pagpanudlo subong, amo ang mga preachers, mga manugwali, ang mga teachers, mga nagatudlo sa pulong sang Dios. Gani amo nang ginagamit sang Ginoo na instrumento para magtubo ang isa ka tumulo, ang isa ka Kristiyanon. Amo na gani nga importante gid nga sa isa ka church ang tao nga ginatagan sang authority sang Ginoo sa pag-deliver sang iya mensahe, sa pagtudlo sa iya pulong, amo ang mga church leaders, labi na ang pastor. So through this verse 12, reminder ini nga sa isa ka church, no, o sa isa ka fellowship, dapat gid nga magpasakop sa pagtudlo sa pulong sang Ginoo, maghatag sang pagkilala sa isa ka person nga ginatagan sang authority sa preaching and teaching. Okay, so Pastor Nicole, sa aton pagpadayon, may mga pila pa kagutlo kita nga nabilin. Salamat, mayari gyapon di sa comment section natin. Rinali Dulyente Taonan is watching. So Sister Rinali, thank you again. Salamat kaina sa aton pagsimba. Salamat nga naangko naton ang pagkakamayo sang Ginoo spiritually bangod sa aton pagsimba sa iya, na even though hindi gid man kita madamo sa church, pero salamat nga padayon ang iya katutom sa aton, labi na sa adlaw sang Domingo nga nagasimba kita sa aton halangdon kag dungganon nga Dios. Okay, so sa aton pagpadayon, Pastor Nicole, diri na kita hatag na sang signal sa pagtakop sa aton programa, second segment sang counseling time sa radio. Diri pa kita sa number 4. So nagagrugan may nabilin pa nga mga sabat sa pamangkot why we should read God's Word. So reasons for reading God's Word, number 4, by reading God's Word, it gives us victory over sin. Nagagulugan ang problema nato ng sala. Go back to the Bible. Balikan nato ang Biblia. Get back to the Bible. Ang Bible amo niya ang instrumento nga ginbilin sang Dios sa aton para nga magtubo kita sa aton pagtuo. Para magamit kita epektibo sa buluton sa Ginoo, importante gid ang role sang God's Word. So siningat yon sa aton nga pagtakop sining aton nga programa Counseling Time sa radio. Aton gid ginapadumdum sa aton nga mga kabyanan nga naga pakigupod sa aton programa, mga abyan, kung ikaw, kung kamo wala pa nakaangkon sang matuod nga relasyon sa Dios, kayang importante amo ini nga dapat ang tanan nga tao sa bilog nga kalibutan makaangkon sang matuod nga relasyon sa Ginoo. Ang butsilingon nga maga-claim kita nga mga anak kita sang Dios, bangod siya nga aton nga amay. Matabo lamang ini kung una sa tanan, in order for you to be saved, kinanglan may talupang doon ikaw nga kamaturan abyan. Ang una, ginatudo sa Biblia nga tanan kita makasasala. Hindi gid naton matubos ang aton kagulingon sa gahom sang kasalanan. Ulipon kita sang kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Amo nang ambal sang Romans 3:23. So tanan nga tao sa bilog nga kalibutan makasasala, and the result of our being sinful, bangod makasasala kita, ang siling sang Romans 6:23,
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, salamat nga tanan kita makasasala, that is bad news. No? Kag pagkatapos, ang Romans 6:23 nagambal nga the wages of sin is death. Bangod kita makasasala, we are under condemnation. Ang butsilingon nga kung mapatay kita, ang kalagnaton magakadto sa impyerno. So kinanglan gid naton nga maluwas. Kinanglan gid naton ang salvation. Gani salamat nga the Bible is very clear nga kung kaluwasan ang aton nga pinakanid, maangko naton nini, hindi paagi sa reliyon, hindi paagi sa good works, hindi amo na nga sulito naton nga sambal ni Apostol Pablo, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Kaluoy gid lang sa Dios ang nagluwas sa aton. Bugay sang Dios. Paagi sa aton pagtuo. Amo na nga sang ginpamangkot sang Philippian jailer sang didto bala sa natabo sa lugar sang Pilipay. Siling sang Philippian jailer, what must I do to be saved? Paano ang himuon ko para ako maluwas? Ang sabat ni Apostol Pablo together with Silas, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuuhan mo si Kristo Jesus bilang imo Ginoo kag imo madluwas. Batunon mo siya sa imo kabuhi. Kagangambal sa Biblia, kung himuon nimo ina ang balaan nga kasulatan, the Word of God testifies, gives you an assurance nga anak ka na sang Diyos. Ang John 1:12 lang ambal, but as many as receive Him, to them give the power to become the children of God. Mangin anak lang gali sang Diyos ang isa ka tao kung ginbato niya si Kristo Jesus tutuod gid sa iya kabuhi. Abyan, amo ni ang sulo nga pamaagi sang Diyos para sa imo kaluwasan. Gusto gid sang Dios nga maluwas ikaw. Gani kung hindi ka pa nakasiguro sang imo kaluwasan, act now before it is too late. Himuan na subong gid ang tikang para sa imo kaluwasan. Okay, unas tanan, kilalahon mo nga ikaw makasasala, kag maglapit ka, hinulsulan mo imo kasalanan, bayaan mo, maglapit ka sa kay Kristo Jesus, tuuhan mo siya, believe the Lord Jesus Christ. Sa iya ginimod dito sa krus ang Kalbaryo, ginlansan sa krus para sa aton kaluwasan, para mapatawad kita sa aton sala, kakun batunon naton siya, maangko naton ang kaluwasan. Pwede mo matawag ang Ginoo sa sininga gabi, masiling nga, Kristo Jesus, ginakilala ko nga ako isa ka makasasala, ginakilala ko nga hindi ko gid maluwas ang akon kagalingon, kaginakilala ko nga ikaw gid lang ang naghatag sang imo kabuhi dito sa krus ang Kalbaryo, para tubuson ako sa akon kasalanan, kag maluwas ako. Puntuuhan ko ikaw, bilang akon Ginoo kag akon manulas. So abyan, kung imoon mo na sininga gabi, ang hambal sa pulong sang Dios, ang hambal sa Biblia, maangkon mo ang kaluwasan. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Gani, kabay pa nga sa siningat yon, sa mga kabyanan naton nga wala pa kasiguran sang kaluwasan, kabay pa nga masiguro mo na abyan ang imo nga kaluwasan, paagi sa imo pagtuo, pagbaton sa kay Kristo Jesus sa sininga gabi. So, sa liwat, ini ang inyo abyan, Pastor Peter M. Arbolario sang Malay Gospel Baptist Church, dira sa Cubay Sur, dira sa Malay, Aklan, kag kaupod ko sa sininga gabi, si Pastor Nathaniel Nicor sa idaloman sang leadership ni Pastor Peter Abules sang Malay Gospel Baptist Church. Kag maraming salamat sa sininga gabi. Pastor Peter and Pastor Nicor nagapadumdum gid sa inyo. Kag ginaimbitar namon kamo gali. Kada Miyerkules, Living Word radio broadcast. Paupod ninyo ako kada Miyerkules alas 3 as alas 4 sang hapon. Kag subong man kada Domingo, alas 7 hasta alas 8 sa second segment sa aton programa, Counseling Time sa radyo. Kag sa liwat, padayon kamo nga nagapamati sa Radio Boracay 106.1 FM, kag sa Boracay, sa Malay Boracay streaming.
Salamat gid sa Ginoo nga ini nga radio station ginagamit para sa iya kadayawan. Again, abyan, gusto gid sang Dios nga maluwas ikaw.